Naka-record na ba? Naka-record na. Yep. Hackathon. So, gagawa tayo ng login page as fast as possible using Next.js and Tailwind CSS. So, let's begin. Kailangan muna na siguro nating install yung Next.js via command line. So, hindi ko alam kung paano install. Titingnan natin sa website nila. So, nextjs.org. Ayan. Tapos, docs. Installation. Ayan. Kailangan mo ng Node.js. Kung wala kang Node.js, please install mo na. Ito yung command. Text, create next app, latest. So, alam ko, tatanungin pa yung pangalan mo or pangalan ng project. Loading. What is your project name? Login. Would you like to use TypeScript? Yes. Yes, lint, no. Tailwind, CSS, yes. Source directory, yes. All the defaults. And mag-install na siya. Wait lang natin. Kala mo nag-lag, no? Ayan, nag-install na. Ay, hindi pa pala. Ayan, okay na siguro. Tapos, pupunta tayo dun sa login. cd login. Ayun, i-add natin yung folder dito sa workspace natin sa VS Code. Login folder, open. And yes, I trust. Open the command line ulit. npm run dev. Nagra-run na siya sa localhost 3001. So, copy natin. Open tayo ng new tab. Localhost 3001. Yun. Open na ang ating web page or Next.js app. So, ang gagawin natin, pupunta tayo ng source, which is yung source ng ating mga codes. Tutupin natin yung command line and itutupin natin yung main div. Tanggalin natin yan at gagawa lang tayo ng simpleng div. And i-delete natin itong import image kasi hindi natin siya kailangan. So, meron na tayong empty div dito sa ating page. And as you can see, pag sinave natin, wala nang laman ng ating page. So, lalagyan natin yan ng laman. Pero bago yun, let's make sure na itong div na gagawin natin ay nakasenter ang lahat ng ilalagay natin. So, maglalagay tayo ng class name because sa React, ang class ay class name. And dito sa class name na ito, maglalagay tayo ng Tailwind CSS classes. So, para maging center siya, lalagyan natin siya ng flex. Gamit na gamit itong flex na to. So, once na add na tayo ng flex, lalagyan natin ng flex direction. So, dalawa lang ang flex direction natin, isang row or isang column. And since login yung gagawin natin, mas maganda if naka-column yung format natin kasi pababa yun. Yung row kasi is pa-horizontal. So, flex column. Gusto natin lahat ng items ay naka-center. So, items center. And justify center. Just make sure na yung lahat ng elements sa loob ay naka-center. Whatever happens. And also, gusto natin na naka-center yung mismong div na to. So, auto. Yan. Pag sinave natin, wala pang laman. So, wala pang naka-center. Pero pag nilagyan natin yan ng hello world sa loob, yan, naka-center na siya. Try na natin lagyan ng mga contents. Para makilala itong page natin na login, lalagyan natin ng title or heading 1 na login.
And nakalagay na doon yung login. Basic. Lalagyan natin siya ng dalawang input. Tapos may placeholder yung input na yun na username. And yung isa input ay password. So pag sinave natin yan, and makikita nyo dito present naman yung mga elements, username, password, and yung login na title. And para ma-submit itong login, lalagyan natin siya ng button na named login. Medyo pares pala sila ng title, so lalagyan na lang natin dito ng user login page. Ayan. So may user login page, username, password, and login. So pag nag-type tayo dyan, username ko, yung password. Kaso nakikita yung password. Ano kaya yun? So lalagyan natin siya ng property dito na type. Ang input ay maraming types like date, number, password, even color. Ang gusto natin ngayon ay password, para hindi makita ang ating password pag nagta-type tayo. Yun. So kompleto na ang elements ng ating login page. Yun ang gagawin natin, i-style natin to. Try natin gamitin yung extension na Codium, which is an AI coding autocomplete na makakatulong sa atin para mapabilis ang ating coding. So try natin gamitin ngayon si Codium para mag-generate ng revision ng code na to. So try natin i-highlight yung mga gusto nating i-revise na code. Tapos once installed na yung Codium extension sa inyo, hit nyo lang yung command or control I. Tapos magpa-prompt siya dito ng modal na nagsasabing type your instruction. Anong gusto mong gawin sa code or revision ng code mo. Gusto natin ma-stylean yung code natin para mas maging presentable yung login page. So sabihin natin make or style this elements of the login page using Tailwind CSS classes. Use blue and or teal and orange color or amber. Use teal and amber colors as the theme. As when you hit submit, tingnan natin kung ano yung ipoproduce ng code. So may tatlong options: accept, option A, reject, option R, or follow up, option F. Sa Windows ay Alt A, Alt R, or Alt F yan. So, tingnan natin, medyo parang okay naman yung pre-produce ng code. Naglagay siya ng mga classes. Niretain niya yung mga placeholders. Niretain niya yung type. Let's accept this. Hit save natin and boom! Bad for an AI. Username ko. Okay, so that's it. Nagkaroon na tayo ng user login page as fast as possible and by the power of AI. Okay, next naman natin, try natin tong pagganahin. Lagyan natin ng function using JavaScript.